Pag giniba mo yun, sakit na dito. Bakit ginigiba? Inaapi kami, ganun na. So pagpunta nila ng kingdom, merong disiplina. Pag na-discipline mo, parang kanya pang-aapi-api na. So i-explain mo na naman. Hindi. Ano yan, pagtutuwid sa'yo para paglaki mo, okay ka. You can face the world. Marami hindi nakakaintindi nun. Yung alias Amanda, ganun ang mga mentalidad nila. Parang akong Pilipinong hinaharap, ganun ang mentalidad. Pag disiplina ng hinaharap, inaapi na. So, ipaintindi mo muna, i-educate mo muna. Nasa Hebrews chapter 12. Ang Bible is replete with when you are being accepted as son and daughter, meron kang disiplinang dadaanan. Tayo naman, di ba, lumaki tayo. Ako lumaki ako sa Palo eh. Lahat naman tayo. Lahat ng high school ako, yung nakakatanda akong kapatid, masyadong economics awards, masyadong mayaman sa Palo. Hugas ako ng plato, gano'n. Ako nagluluto, ako nagbe-bake, ako yung naglilinis, ako pa yung nagsiserve doon sa tindahan niyang coffee shop. Hugas ako ng plato. Dadaan yung kapatid kong nakatanda. Ganun yun eh. Tingnan. Pagdaan niya uli, pokpok sa ulo. Dalawa na yung sungay mo dito. Hindi nagsasalita. So tingnan mo kung ano yung mali mo. Hugas naman ako ng mali ko. Tingnan ko, meron pa palang plato na may kanin. Ayun. Kakadakan, ginanong ko kasi dadala naman siya eh. Pagdaan, kita, wala na. Ito pala. Ganun ang training ko. Ilang taong ka nun? High school. 12. 12 years old, 13 years old. Ganun. Dito na po sa Davao. Oh, doon sa parang. Okay. Cotabato. Kasi yung brother-in-law ko Muslim. Yung oldest namin. Mary, halika. Bisaya. Ang ilang pagtuo. Mary, ang ilang pagtuo, dili ka kabalo mag-Bisaya. Mary, ganito yung istorya niya. Punta siya ng SM. And then, yung mga Pilipino, sabi na, ang tangkad naman ng babae nito. Tulis pa naman masyadong ilong. Sabi ni Mary, istoryahe. Sige, Mary, magsalita ka. Ilan nakakatuig diri sa Kingdom of Jesus Christ? Ay, mga mag-20 na. 20 nakatuig. 20 years. 20 years. Nanay mo 12 pamilya? years as a worker. 12 years as a worker. 20 years. Nanay mong mga pamilya diri tanan? Dili ako lang. Ikaw lang. Sa Bisaya diya? Ngayon naka-decide ka. Naka-decide ka. Naka-decide mag-worker? Bago po ako. Matagal ako ng member. Young people ako sa una. Tapos, and every year kasi, we have a youth camp, like youth congress. So, once I attended it, I feel that I want this kind of life. I want to dedicate my life to God. Unsay pagtan-aw nimo kay pastor, iyang karakter? Ay, is the father actually. Si Pastor, napakabuutan si Sir. Rapist daw ko, Mary. He's the father. He always looks beyond who we are, and Pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil kay Pastor. Na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspect sa kinabuhi. Nagpago jud mi. Ang hindi lang masyadong maintindihan, Mary, yung iba, yung disiplina, di ba? Ikaw yung undergone discipline also. Parts and ano yan siya, parts and partial sa kingdom. Na syempre may na panahon na magawa ka ng mga mistakes. So kailan mo yan harapin. Pero pag magpagkaubos ka, madali lang yan. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, dili jud ka madugay diri. Muna akong masulti. How about the accusations that being Bisaya na ba yun? Bisaya na siya ba? ano yung Tagalog kay Tagalog para marami nakaintindi. Naintindihan po yung Tagalog? Opo. Okay. Ano po yung inyong
masasabi doon sa mga accusations kay Pastor Kibuloy? Actually, kilala namin yung nag-accusa kay Pastor. Sa una kami na parang same batch kami, halos kasabay kami nag full-time, halos kasabay kami nag-worker. So, kilala namin sila. At unlike sa akin, more sila nagstay dito sa Pilipinas. Ako kasi nag-worker ako, nag-missionary ako abroad. So, sila, araw-araw ang kasama nila si Pastor. Ako, twice a year lang ako uuwi at pinakamatagal magstay ako ng 4 months. Which is, every worker, kahit saan ka pupunta, our desire is to be here. Pero syempre, dahil malaki ang gawain, pinadala kami sa iba't ibang bansa. So, ang masabi ko lang na talaga, palad sila na kasama niya si Pastor araw-araw. At kung masasabi nila na na-rape na sila 2012, 2013, bakit 2021 lang sila umalis? Which is, hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik At pa. nagbalik-balik sila. Sabay kami umuwi sa Ukraine. Kanilang parents. Nag-concert kami doon. Nag-invite sila ang kanilang parents dito. So, hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Yan Anong ang masabi panawagan mo ko. sa kanila? Wala kami connection. Actually, nakakapagtaka kami. Na naman sila. Nagbago ang kanilang testimony, nagbago ang kanilang statement. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statement nila. At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano po ang dahilan nun? Iba-iba, nang gusto nila magkaroon ng pamilya, ayaw nila ng buhay ng missionary, ganyan. Gusto nila makipag-boyfriend, lakwatsa sa labas. Ganyan. Nagsimula yan, Iba-iba na ang kanilang dahilan. nagsimula yan, Mary, nung Nag-pandemic. Nung pandemic, wala nang travel eh. Oh. Before pandemic, every year nagka-travel tayo eh. Oh, All over the world. Eh. So they are with us. Nung nagta-travel kami, masaya. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Amerika, punta ka ng iba't iba. Masaya. At saka, 5-star hotel, 5-star ang pagkain, lahat. Masaya yung, yung pandemic, stop na. Wala na. Doon medyo, nakita ko nagbago na yung nila, temperament nila. Kasi, siguro sabi naman, lungkot ng buhay dito. Yeah, hindi man makalabas, hindi makakaklakawat siya sa mall, hindi man magawa ng gusto nilang gawin siguro. So, yun pag-uwi nila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yan ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yun. Araw-araw kasama nila si Pastor, nasasabihin nila rapist. Nagta-travel pa. Nakakaloka naman. Mamulitin ko na po yung tanong. Ilang taon po kayo nung napasok po dito? Ilan taon ako na-convert o nag-work? No, How ilan- old are you? Pagpasok. Edad mo. Edad po nung... Siguro, first time na meet ko si Pastor, 15 years old ako. Ngayon. Ayun, Pastor. Huwag na. Sikreto, Dad. Ma'am, pwedeng magtanong ulit. Ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naguhusga ngayon kay Pastor Kibuloy? Ang witnesses na galing dito, kami mga worker, kilala kami sa kanila. So, dapat para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila na lang mag-introduce at mag-invite na taga dito na mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements. At tinatago nila ng identity nila, nakilala naman namin sila. So, para maging fair, dapat pakinggan dun kami. So, all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, the ball in their hands to decide, But now, I think it's very unfair na parang they're trying to ruin Pastor's reputation.
At nakikita namin yon sa mga video, sa Congress, sa testimony ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo nag-volunteer na magawa ng vlogs namin. Para, ano din namin, we will open up our sites so that people will have, two sides of the story. Paano ito nakakaapekto sa inyong pagiging member dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi naman na-apekto sa namin kasi mula sa pagsimula pala ng ministry, marami na mga akusasyon. Lalo na yun na global at very blessed talaga ang ministry. So napaka-malaki ang gawain ng Kingdom. International na, lalong-lalo meron ng sariling media. So, syempre, dahil sa friendship din ni Pastor kay Mayor, marami mga controversies. So, hindi yan maiwasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? Dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon na pwede gawin sa isang tao para maruin ang kanyang reputasyon at credibility. Yun ang masabi Playbook ko. yan ng kabila. Hindi dumikit yung mga akusasyon na killer, murderer, land grabber, kulto. Wala yun eh. Pero ito, if they want to ruin your reputation, talaga yung gagawin. Rape. Lalo na, minor, rape. Masakit yun. Tsaka didikit yun. Ako, I don't care. Kasi I am standing where I am and I know who I am. Hindi ako naepektuhan. Silang naepektuhan. Silang lugi. Pero nakakilala sa amin dito, pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila kung sino yun. We are not living in a cave naman eh. Wala kami sa kuweba eh. O, nasa TV, nasa lahat. Ay yung mga nakusa na yun, umawit pa sa aquarium, nagsosolo pa yun. Pero manarip na ang saya-saya. At 7 years, babalik-balik ka. Balik-balik nila sa rapist. Na sila. Pinagpala naman. So what is your short and final message to there? Ay, sa nag-akusa. Sa nag-akusa Yes. sa nag-akusa. Yes. Ay, wala na kaming ibang message. Actually, hindi na namin gusto na makarating sa ganitong punto. But they are the one who throw the first stone. So na yun, kami magdidepensa kay Pastor na dapat malalaman talaga ng both sides of the story. At kung gusto nila if they want justice, then bring it to the court. That's the right place for them to receive justice. That's all. Thank you. Yeah, Thank you very Maraming much. salamat. Thank you very much. Thank you, Thank you very much.